Sasagutin ko ang chat ni Merly. Sasabihin ko mag-a-eyeball kami sa paborito niyang department store. At pagkatapos, mula doon, kakain kami. Kung ano kakainin namin, bahala na siya mag-decide. Pag ito kumagat sa pangkarot ko, hindi ko siya palalagpasin. Laman tiyan din ang babaeng to. Ganda pala ng binti, ulam na eh. Bawat parte ng katawan, katakam-takam na panghimagas. Anton! Tulungan mo nga ako magsampay! Ano bang ginagawa mo dyan? May kachat ka na namang babae? Wala, Esmer. Nag-chat kasi yung bisor ko. Teka, sasagutin ko lang ha. Pupunta na ako dyan. Tutulungan kita magsampay. Decline ko lang muna. Sorry, Merly. Nasa bahay ako. Bawal tumanggap ng tawag. Uy, nag-reply si Merly. Go, go, go raw ang eyeball namin. Ako na raw magsabi kung saan at anong oras. Basta siya. Go, go, go anytime para sa akin. Ay, nako. Pati si Merly na waitress dun sa beer garden. Pinatos mo talaga, ha? Pareng Virgo. Pare na lumalapit eh. Hindi pa matutukain ng manok yun? Teka, nasarapan ka naman sa tinuka mo. Sulit. Totoo niyan. Baka nga umulit pa ako eh. Loko ka talaga. Huwag ka lang papahuli kay Esmer, ha? Kahit mahuli niya ako, lalambingin ko lang yun. Wala na galit nun. Oh, sigurado ka, ha? Paano kapag napuno na ang salop? Walang salup yun. Kaya walang mapupuno. Alam mo, mabuti pa, Virgo. Oh. Uminom na lang tayo. Oo ba? Yan, Basta, ingat ka rin, Anton, ha? Hindi porkit mabait si Mrs. Alam mo na. Teka nga muna. Meron ka bang gusto sa asawa ko, ha? Tingnan mo to. Wala, siraulo ka ba? May asawa rin ako, no? Tsaka, loyal ako sa kanya, no? Gano'n naman pala eh. Kung gano'n, huwag na natin pagtalunan si Esmer ko. Kayang-kaya ko siyang utuin. Hindi papalag yun. Takot lang niya mawala ako sa buhay niya, no? Bahala ka. Sino kaya itong tumatawag? Naliligo si Anton eh. Hindi niya naririnig ang ring ng phone niya. Sagutin ko kaya? Hilda ang pangalan ng tumatawag? Wala akong matandaan na kaopisina niyang Hilda ang pangalan. Nag-stop na ang pag-ring. Humanda ka sa akin, Anton. May Hilda ka pa ngayon, ha? Esmer! Pakiabot nga yung tuwalya ko. Naiwan ko sa kwarto. Utusan mo ang Hilda mo! Paano niyo nalaman to ko kay Hilda? Mahal! Sino namang Hilda yan? Wala akong kilalang Hilda. Wala ba? Ayan sa notification ng phone mo. 1 missed call, Hilda ang pangalan. Teka. Baka kliyente ni boss yan. Alam mo namang ako nag-follow up sa mga client ni boss eh. Ikaw ang nagpa-follow up? Bakit ikaw ang tinatawagan? O baka naman kliyente nga ng boss mo, pero nilandi mo. Kaya ngayon, dumagdag pa ito sa babae mo. Esmer, ano ba naman? Giniginaw na ako. Natutuyo na yung tubig sa katawan ko. Pakikuha mo na yung tuwalya ko, mamaya mo na kawayin. Baka makulunti na si Junjun ko eh. Ikaw rin. Hindi kita mapapaligaya tuwing maglalambing ka. Yan, dyan ka magaling. Lagi mong panakot sa akin yung Junjun mo. Kesyo, liliit ang ligaya ko kapag napabayaan si Junjun. Hoy, Anton, hindi lang si Junjun ang sukatan ng ligaya. Sana matuto ka rin maging tapat sa asawa mo. Wala akong ginagawang kalokohan. Maniwala ka naman, Esmer. Yung tuwalya ko. Kunin mong mag-isang tuwalya mo. O kaya i-text mo si Hilda para dalhin dito ang tuwalya mo. Kung malapit lang siya, uutusan ko, pero... Nakita mo na? Nakita mo na? May relasyon na kayo ng bruhildang yon. Wala. Tantanan mo na ako, Esmer. Giniginaw na ako. Yung tuwalya ko. Kunin mo mag-isa mo, buwiset! Tama na sabi. Ako, pag napuno ako sa'yo, hindi ko iaabot ang sahod ko sa katapusan. Ha? Ano? Mamili ka. Hindi ka titigil sa kakaselos at wala kang pera? O patatahimikin mo ang bibig mo? At palagi ka may pera? Ano? Sagot! Kukunin ko ng tuwalya
Dalia! Ayoko ring umimpis si Junjun dahil sa ginaw. O ano, tumupi ka na naman. Eh, paano naman, baby doll? Binantaan akong hindi ibibigay sa akin ang sahod niya. Eh, yun lang ang inaasahan ko. Kaya naman nagtiis ka na lang sa pambababae ni Anton, ganun ba? Mahuli ko lang talagang ugok na yun. Puputulan ko siya. Nang ano? Ng kaligayahan niya. Ano ba kaligayahan yun? Mambabae nga. Puputulin mo ang chicks niya. Krimen yun, hoy. Makukulong ka pa, bruhang to. Pangit ng ending sa pelikula ng buhay mo, Esmer, ha? Eh, ano bang gagawin ko, baby doll? Sinubukan mo na ba magpaganda? Di, kung blondie ang kabit, magpa-blondie ka rin. Tapos, kung mahilig mag-miniskirt, Mag-miniskirt din ako. aba, hindi. Eh, bakit yung buhok pag blondie, magpa-blondie rin ako? Pag miniskirt, hindi ko tatapatan ng miniskirt. Tama. Hindi. Mas maikli pa ang isuot mo. Ano namang tawag doon? Extreme mini skirt. Ano itsura nun? Ano pa itatago ko sa extreme miniskirt na Wala yan? na. Extreme nga, di ba, bruha? Bihira ka naman, baby doll. Sana sinabi mong magpanty na lang ako. Ay, bakit naman hindi? Kasi naman, nakikita kong masyado mong pinoproblema si Anton. Eh bakit hindi ko po problemahin? Palagi ako niloloko. Palagi may babae. At kapag pagbabantaan ko, binabaligtad ako. Hindi ko raw matitikman si Junjun sa gabi. O kaya naman, hindi masasayaran ng pera ang palad ko. Eh syempre, ayoko namang mangyari yun. Kaya nga, di ba? Ang sabi ko, kung ano si Kabet, mas galingan mo pa. Para ikaw lang talaga, di na maghanap pa ng iba yan si Junjun. Ay, nako, si ano ba pangalan doon? Si Anton. Ganun. Eh bakit naman kasi ganun, baby doll? Ako na nga niloko. Ako pang mag-a-adjust. Ako bang makikipagkumpetensya? Eh samantalang ako ang original. Ako ang legal. Nasa akin lahat ng karapatan. Pagkatapos ako pa rin ang mag-e-effort para ako ang piliin ni Anton? Eh nasaan naman ang hustisya doon? Esmer, nasa Pinas ka, baka nakakalimutan mo, ha? Wala talagang hustisya rito. Marami ang nakakulong nang wala naman talagang kasalanan. Kaya masanay ka na. Hilda, nakahagigil ka talaga. Huwag dyan sa dibdib. Malakas ang kilitikor yan, Anton. Oo kasi, palagi ka amoy baby. Siyempre, alam kong dadaan ka rito pagkagaling mo sa office. Kaya naligo ako bago ka dumating. Hilda, wala akong isang pakiusap. Ano, sabihin mo at kung kaya kong ibigay sa'yo, gagawin ko. Huwag ka na munang tatawag sa akin, ha? Ako na lang ang tatawag sa'yo. Bakit naman? Eh, si Mrs. Nakita niya yung tawag mo. Buti nga, hindi sinagot yung phone ko eh. Naliligo kasi ako nun. Anong sinabi mo sa kanya? Sabi ko, kliyente ka ni boss at mag-follow up sa kontrata. Kung sinagot niya ang tawag ko, aawayin ko siya. Yan ang wag mong gagawin. Ayoko magkagulo tayo. Ayoko magkalayo tayo, Hilda. Ayoko rin, Anton. Ikaw lang ang nakapagbigay sa akin ng malaking kaligayahan. Sa'yo ko lang ito natikman. Yan talagang hinahabol sa akin ng mga chicks. Ang malaking kaligayahang nabibigay ko sa kanila. Kanila? Teka! May iba pang nakatikim ng malaking kaligayahan? Uy, huwag ka magtampo. Wala na. Noon yun. Ngayon, kayo na lang ni Esmer. Ang gusto ko, ako lang. Gusto ko sa akin ka na lang, Anton. Ang kape mo, wala ng creamer. Okay na to. Basta makapagkape. Bakit di mo ako agad ginising? Ay, napuyat ako kakahintay sa'yo kagabi. Madaling araw na ako nakatulog. Eh, umaga na nga ako nakauwi. Kaya kulang talaga ako sa tulog. Eh, saan ka ba kasi nagpunta? Sabi mo mag-overtime ka lang. May overtime bang hanggang umaga? Ay, Esmeralda. Uumpisa mo na naman ako. Eh, kasi naman palagi mo ako niloloko. Ay, yan na nga. Maglilitanya ka na naman. Esmer, nag-aalmusal ako.
Papasok pa ako sa trabaho. Hindi mo iniisip ang nararamdaman ko? Ginagawa mo akong tau-tauhan dito sa bahay eh. Hindi totoo yan. Binibigay ko kailangan mo. Nakakabili ka ng pagkain natin, nakakabayad ng kuryente, tubig. May pambili ka ng load sa cellphone mo. At may extra kang pera para mamasyal sa mall o puntahan ng mga kaibigan mo. Pero wala ka ng oras sa akin. Anong tawag mo sa ginagawa natin tuwing Biyernes? May oras pa ako sa'yo. Tuwing Biyernes ng gabi, up to sa awa nga, ginagawa natin, di ba? At saka maligaya ka naman, di ba? Hindi lang tungkol sa pera at sex ang pag-aasawa, Anton. Paano kung ako maghanap ng ibang lalaki? Papayag ka ba? Ay, iyan ang wag mong gagawin. Hihiwalayan kita. Ah, talaga? Eh kung ikaw ang hiwalayan ko? Hindi mo yan magagawa. Takot mo lang na mawala ako sa'yo. Wala ka ng respeto sa akin. Esmer, malawak na salita ang respeto. Depende kung ano ang pananaw mo sa salitang yan. Bakit, Anton? Ano ba ang respeto para sa'yo? Araw-araw ko umuwi rito. Binibigyan kita ng sweldo ko. Binigay ko sa'yo yung pangalan ko. Ano ka ba naman, Esmeralda? Ikaw ang pinakasalan ko, di ba? Hindi pa ba respeto ang tawag mo ron? Hindi, Anton. Hindi natatapos sa kasal at pagbibigay ng pangalan ng respeto. Ba't umiyak na? Dinramahan na naman ako. Pambihira talaga. Hindi ko na nga natapusin ang almusal ko. Makapasok na sa trabaho at baka lalong malasin ang araw ko. Anton! Anton! Ha? Ano ba? May sinasabi ka? Kanina ka pa nakatulala sa harapan ng laptop mo eh. Pinapatawagan ni boss. May kulang daw na ginawa ka dun sa report. Okay, sige. Pupunta ako na lang. Ilala ko lang muna tong screen ko. Tama. Ilak mo kasi baka pakialaman ko yan. Makita ko listahan ng mga chicks mo. Pwede ba huwag ka nang dumagdag, tol? Naglitaan niya na kanina si Esmeralda sa akin. Bakit na naman? Eh kasi umaga na ako nakauwi kanina eh. Kaya ako nakatulala. Naantok ako. Kulang ang tulog ko, pre. Yan ang napapala ng babaero. Eh, teka. Kanino ka na naman ba napuyat kagabi? Wala. Di mo siya kilala. Pwede ba hindi ko kilala? Ngayon ka lang naglihim sa akin ah. Lahat sila, kinuwento mo. Ito mong bago, itatago mo? Ay, kliyente ni boss. Huwag mo sabihin, si Hilda. Pinungayan ako ng mata eh. Matatanggihan ko ba? Sinasabi ko na eh. Wala talagang pinapalampas tong kaibigan ko eh. Ay, bahala ka sa buhay mo. Basta, mag-iingat ka rin ha. Bakit naman? Anton, mahirap kapag ka nahawa ka ng sakit na hindi nagagamot. Mahahawan mo rin si Esmer. At saka... Pinipili ko naman ang pinapatulan ko, Virgo. Basta, nag-iingat din naman ako. Alam ko kung anong sakit ang sinasabi mo. At marami ng paraan ngayon para mag-ingat sa sakit na yan. Mabuti kung ganun. Ayoko lang na sa bandang huli, makita kitang magsisi tsaka sasabihin mo sa akin, sana nakinig ako sa mga payo ko. Hindi na talaga siya magbabago. Ay, nako. Palagi na lang pag ganito ang eksena natin kapag nag-aaway kayo. Pupunta ka rito, tapos iiyak. Pero anong gagawin ko, baby doll? Hindi sumbong mo sa nanay niya. Matanda na kami para magsumbong sa magulang. Aba, malay mo. Baka naman tumido kapag napagsabihan ng ina niya. Sa palagay mo? Sa palagay ko. Pero syempre, hindi ko sure. Baka lang tumino, di ba? Baka makinig sa nanay niya. Matagal ko nang hindi nakakausap ang nanay niya. E di, subukan mong lapitan ng biyanan mo, Esmer. Kaysa naman palagi ka lang umiiyak. Hindi ko rin gusto na inaabuso ka ni Anton. Dahil kung ako ang tatanungin mo, at kung may maibibigay lang ako sa iyong trabaho, aba, mas gusto kong hiwalayan mo siya para makalaya ka na sa kakaiyak at paghihimutok mo sa bruhong yun. Halika, Esmer. Natanaw na kita sa gate. Kaya binuksan ko na agad ang pinto. Mano po, Nay? Kumusta na kayo? Bakit hindi mo kasama si Anton? Nasa trabaho po siya. Ganun ba? Sige, maupo ka. Upo tayo. Gusto mo magmerienda? May niluto akong lumpiang toge. Ititinda ko dyan lang sa harap ng bahay. Tutulungan ko na kayo magtinda. Bihira naman ako makabisita rito, Nay. Ay, hindi na. Mamaya na.
Alam ko may sadya ka kaya ka narito. Nay, O gusto mo bang kumain? Ikukuha kita. Tikman mo ang niluto ko. mamaya na po. Busog pa ako. O Esmer, may problema ba kayo ni Anton? Yung totoo po. Siyempre yung totoo. Napagod ka na rin lang pumunta rito. Alangan namang magkwento ka pa ng hindi totoo, di ba? Esmer, nakikita ko ang lungkot sa mga mata mo. Ano na naman ang ginawa ni Anton? Nanay Mameng! Sinasabi ko na nga ba? May kalokohan na naman ba si Anton? Opo. Sige, punasan mo na yung luha mo. Ikwento mo sa akin ang mga ginawa ni Anton. Iyon po yung nangyari, Nay Mameng. Sunod-sunod ang nadidiscover kong babae niya. At nitong ang huli, meron na naman siyang Hilda. Bro Hilda. Ay, nako. Ito na nga ang sinasabi ko sa'yo noon. Noong magnobyo pa lang kayo. Opo, naalala ko po. Ay, natatandaan mo ba? Noon pa man ganyan na si Anton. Palagi kang nagsusumbong sa akin na kahit kayong dalawa na, nahuhuli mo pa siyang nakikipag-date sa iba. At mga kakilala ko pa. Isang classmate ko nung college at yung isa kapitbahay namin sa Malabon. At anong sinabi ko sa iyo? Na hindi niyo marerendahan si Anton. Kundi pwede niyo lang paalalahanan. Ay, at sinabihan din kita na kapag nakasal na kayo, hindi yan kasiguruhan na magtitino na ang anak ko. Nanay Mameng. Esmer, hindi ko kinakampihan si Anton. Hindi ko rin siya ipagtatanggol. Pero matanda na ang anak ko. May sungay na. Baka nga ngayon ay may buntot pa. At nanay naman eh. Anak, hayaan mo't pagsasabihan ko. Pero Esmer, ito ang tatandaan mo. Kung sa palagay mo, wala na siyang respeto sa'yo, hiwalayan mo. Baka doon matauhan. E paano po kung tuluyan niyang pakisamahan yung babae niya? Ay, hindi ko tatanggapin yung babae. Ikaw pa rin ang ituturing kong nag-iisa kong manugang. Natatakot po ako eh. Na baka putulin niya yung ibinibigay niya sa akin. Paano ako mabubuhay, Nay? Pag hindi mo ipinaglaban ang karapatan mo, hindi mo mababago si Anton. Ipakita mong may pangil ka rin at kaya mong mabuhay kahit wala siya. Hindi ko po kaya. Na magpakita ng pangil, ng paninindigan, ng tapang. Hindi po. Eh ano ba? Hindi ko po kayang mabuhay na wala si Anton. Ay, Esmer, nadramahan mo lang siya, anak. Kung gusto mo, ay dito ka muna tumuloy. Pero wag mong sasabihin kay Anton na ako ang nagturo sa iyong gawin yon. Tatakutin mo lang siya. Baka kapag nakita niyang kaya mo siyang iwan, ay matauhan na rin ang anak kong yon. Oh, ano yung tinitignan mo? ATM card yan ah. Oo, pre. Malaki-laki na rin ang naiipon ko sa joint account namin ni Esmer. Joint account? Bah, ngayon mo lang nabanggit sa akin na may joint account kayo ah. Oo, kay Esmer ang passbook eh. Hawak ko naman ng ATM para anytime, anywhere, makapag-withdraw ako kapag kailangan ko ng pera. Ayos ah. Kailangan mo o ng chicks mo? Kailangan ko. Hindi naman ako kumukuha ng chicks na peperahan lang ako. Mas matalino ako sa ganoon, pare. Talaga lang ah. Pero masyado kang kampante, pre. Kung joint account yan, pwedeng i-withdraw lahat ng pera ni Esmer na hindi mo alam. Hindi niya gagawin yon. Akot lang niya magalit ako. Kontrolado mo nga pala si Esmer, ano? At hindi siya kikilos ng isang bagay na alam niyang pag-aawayan namin. Sabi mo yan, paring Anton ah. Pero sana nga tama ka ng paniniwala mo. Na ano? Na takot sa'yo si Esmer at hindi siya gagawa ng anumang bagay na ikagagalit mo. Ginabi na naman ng uyang asawa ko.
Hindi na yata niya talaga ako mahal. Panahon na nga yata para tanggapin kong katapusan na ng pagsasama namin. Pero si nanay, hindi ko makalimutan ang payo ni Nanay Maming. Dadramahan mo lang siya, anak. Kung gusto mo, dito ka muna tumuloy. Pero wag mong sasabihin kay Anton na ako ang nagturo sa iyong gawin yon. Tatakutin mo lang siya. Baka kapag nakita niyang kaya mo siyang iwan, ay matauhan ang anak kong yon. Paano nga kung tama si Nanay Maming? Paano kung dramahan ko si Anton? Makita niyang ako pala ang mahalaga. Ako ang dapat niyang minahal, hindi ang mga babae niya. Ang passbook na ito, katunayan ng joint account namin. Kung talagang aalis ako, kahit drama lang, kailangan ko itong dalhin. Bahala na siyang magalit. Pero ito lang ang pwede kong pagkunan ng panggastos ko. Isa pa? Ikaw talaga, masyado kang mahilig. Ikaw rin naman eh. Gustong gusto mo yung aking... Oo, gusto ko, Anton. Ulitin natin. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Palagi kang game. Dito ka na matulog. Huwag ka nang umuwi kay Esme. Wala akong damit dito. Isa pa, magtatanong na naman si Esmer pag uwi ko. Yun na nga, mag-aaway lang kayo. Samantalang dito, puro halik at lambing ang ibibigay ko. Pero kailangan ko ba rin umuwi? Huwag na nating sayangin ang oras. Tara na, game na ulit. Sige, nakakagigil naman talaga si Junjun mo. Sarap pisilin. Teka, dahan. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Pasunurin ka hanggang sa kama. Hilda, I love you. I love you too, Anton. Tama na itong naimpake ko. Total, drama lang naman ang gagawin kong paglalayas. Ilang araw lang siguro akong makikitira kay Nanay Maming. Kung mahal pa ako ni Anton, hahanapin niya ako. Teka, paano pala kung hindi niya ako hanapin? O kontakin sa cellphone? Anong gagawin ko? Hello? Oo, nandito ako sa Binondo. Nasaan ka? Baby doll, nandito ko sa biyanan ko. Nilayasan ko si Anton pero drama lang to. Anong drama? Kunwari lang. Payo kasi ng biyanan ko. Iwan ko muna. Baka magtino. Baka mamiss ako. Sana nga. O paano? Pumuntahan mo ba ako? Busy kasi ako. Wala akong oras sa chika. Ano bang ginagawa mo? Ay, may kanegosyo ako alahas, pero online selling ang gagawin ko. Online selling? Paano kikita? Uy, gusto ko yan. Gusto mo matuto kung paano kikita at hindi na lang aasa kay Anton. Hindi sa ganun. Nagtatanong lang. Alam mo naman ako, walang alam kundi maglingkod kay Anton. Kundi mahalin siya. Pues, Esmeralda, panahon na para maging isa kang Gabriela. Gabriela? Papalitan kong pangalan ko? Lokong to, hindi girl. Gabriela, ibig sabihin, matapang, may paninindigan, malakas ang loob, kayang tumayo sa sariling mga paa, hindi pa api, hindi pa lulupig, alam ang mga karapatan at karapatan ng iba. Yan pala ang Gabriela. Yes, girl! Tumpak! Kaya kapag na-close ko tong deal sa client, gora ka na sa bahay ko, ha? Live selling tayo ng alahas. Totohanin mo na yung paglayas mo, girl. Huwag mo nang balikan si Anton. Esmer! Nasa ka ba? Kanina pa ako kumakatok sa gate. Akala ko kasi nakalak. Di pala. Bakit iniwan mo nakakawit lang ang gate? Paano kung... Teka, bakit tahimik? Nakabukas ang ilaw rito sa sala pero walang lumalabas sa kwarto. Dati sa tunog pala ng gate,
natataranta nang lumabas si Esmer para salubungin ako. Esmeralda! Nasaan ka ba? Pagkain mo ako! Kakain ako bago matulog. Nagutom ako sa 2 round na ginawa namin ni Hilde. Ibang klase talagang babaeng yun. Hanap-hanapin ko siya sa kama. Ay, Esmer! Ano ba? Ano to? Iniinis mo ako? Tingnan ko nga kung anong meron sa kusina. May kanin. Mukhang bagong saing. At may daing na bangus. Bakit to lang? Alam niyang gusto ko palagi na may sabaw. Nasaan na bang babaeng yun? Wala siya rito sa kwarto. Teka, may sulat sa ibabaw ng kama. Anong drama to? Mahal kong Anton. Umalis ako dahil hindi ko na kayang panluloko mo. Kung mahal mo ako, hahanapin mo ako. Esmer. Pambihira. Sino nang uutusan ko ngayon? Nilayasan ako ng bruha kong asawa? Ang mabuti pa mag-impake ako. Doon muna ako uwi kay Hilda. Anong hanapin? Natuto kang umalis, Esmeralda. Matuto kang umuwi ng kusa. 3 araw ka nang narito. Nag-message na ba sa'yo ang anak ko? Wala ho, Nay. Talaga nga yatang hindi na ako mahal ni Anton. Huwag mong sabihin yan. Baka nag-iisip ang anak ko kung saan ka hahanapin. Pero alam naman po niya ang social media profile ko, pati ang cellphone number ko. So bakit hindi man lang niya ako tawagan o i-text o kaya i-chat? Nag-iisip-isip yung si Anton. Hahanapin ka rin nun. Hindi niya kakayanin na mabuhay mag-isa sa bahay ninyo. Mahirap talagang laging puyat at walang nag-aasikaso. Yan tuloy. Kailangan ulitin ang report mo. Ito kasing si Esmer, pasaway. Lumayas. Wala tuloy ako mautusan sa bahay. Akala mo kasi di papalagang asawa mo. Hindi ko naman siya hanapin. Siguradong umuwi yun sa probinsya sa mga pinsan niya. Doon siya dati nakikitira. Hindi mo susundan. Iyaan mo siya. Uuwi rin yun. Takot yun na tuloy na ako mawala sa kanya, no? Yan ang kumpare ko. 200% ang kumpiyansa sa sarili. Nangaasar ka naman, pre. Nakita mo nang may nabadali itong report ko. Alam mo, bilib ako sa'yo, no? Hindi ako nangaasar. Teka, akala ko ba kay Hilda ka na uuwi? Hindi pumayag yung cashier niya sa condo unit. Ang usapan daw, silang 2 lang titira doon. Oh. Kaya tuloy, para makapaglabing-labing kami, sa labas na rin kami nagde-date. Ayun, tuloy naman pala ligaya eh. At siguradong solong-solo mo ngayon ang sahod mo. Ayan, diyan ka tumama, pre. Solong-solo ko ngayon ang sahod ko. Teka, paano si Esmer? Wala siyang panggastos. Kaya nga, bro. Pag nagutom ang babaeng yun, tiyak ako. Sigurado ako. Babalik yun sa amin. Hello everyone! We're live! Oy mga Mars, sorry kung ilang araw akong nawala sa live selling ha. Bumalik kasi ako sa source ko ng mga alahas. At marami akong bago ngayon. Kasama na ang assistant ko at BFF ko, si Esmer. Halika. Mag-hi ka sa mga viewers natin, Esmer. Dali. Hi po. Hoy bro, high energy naman! Kailangan masaya para ganahan silang manood sa atin. Nako, marami kaming kwintas at iba't ibang mga design ng bracelets. Mga mother, sister at BFFs, mga Mars, i-share nyo ang live namin. Kayang-kaya nyo yung mga presyo ng mga alas namin. Uy, investment to At dahil pare-pareho tayong hindi pa kayang bumili ng house and lot, ito na muna. Madaling bilhin, pwedeng gamitin, pwedeng itago. Pero habang nakatago, tumataas ang presyo, di ba Mars? Lalo na't ito ay gold! Tama po, tama. Ay, pasensya na kayo kay Esmer ha, mahihayin yan. Pero bakla! Ang ganda ng rehistro mo sa video, Esmer! Paano maganda? Ayun o, tingnan mo. Halos hindi nagkakalayo yung beauty natin. Tingnan mo sa monitor. Tingnan mo sa computer natin. Naku! Viewers! Hindi
May kasama sa for sale ang assistant ko, ha? Maganda siya, pero mas maganda ako sa kanya, bruhang to. Pero mas maganda ang tinda naming alahas. Kaya, Esmer, umpisahan na natin, ha? Ito ang una. Bangles na 7 days. Uy, bongga! O viewers, mga Mars! Manood kayo ha. Ibibigay ko ang details nito. Kung saang bansa galing, kung ilang karat, at kung magkano. Huwag kayo mag-alala. Affordables nyo to, promise. At para mas madali ang transaction, mine na agad yan. Nasa comment section ng payment form. Pwedeng online banking. Kaya mag-PM na kayo. Go, go, go! Power! Mas gusto ko ang ganito, Anton. May thrill. Gusto mo ito nagmamotel tayo, no? Oo, kasi nakakatuwa ang design ng mga room. At hindi ko na kailangan magluto. O order ka na lang. Basta sinabi mo, ganito lang palagi ang gagawin natin. Tama na kwentuhan. Nahihinig na ako sa gigil. Nagmamadali ka naman eh. Magsha-shower muna ako. Para mabango. Sige, sabay na tayo. Para doon pa lang, magsimula na tayo. Gusto ko yan, Anton. Liga na. Ganun lang palagi ang gagawin natin, Mars, ha? 4 times a week, magla-live tayo sa mismong shop ng kliyente ko. Sa bawat alahas na mabebenta natin, mauga, may komisyon tayo. Ibibigay pa talaga ng may-ari ng mga alahas ang komisyon natin. Abay, oo naman. Minsan na ako nag-live sale doon para sa kanila. Talaga nagbibigay sila ng komisyon. Ano ka ba? Eh paano kung hindi sila bayaran? Bayad muna bago deliver ng alahas. Iwas scammer. At Esmera, totoo ang mga alahas nila. Galing pa sa Thailand. Eh sana nga makayanan ko ang... Aba, baby doll. Hindi ba si Anton yun? Yung sumakay sa taxi? Saan? Ay, galing sila sa motel ng babae. Ha? Aba, oo nga, no. Kapal talaga na mukha na lalaking yun. Kaya pala hindi ako sinusuyo. Nagpapakaligaya sa piling ng babae niya at naghahalikan pa sa loob ng taxi. Teka. Uy, bruha, ano gagawin mo? Haharang ako sa taxi. Sumusobra na talaga yung Anton na yan. Teka. Hindi ko na ito mapapalampas. Kalma lang. Uuwi ka na sa inyo. Akala ko hihintayin mong tawagan ka o i-chat ni Anton. Wala ho siyang planong hanapin ako, Nay. At alam ko na ang dahilan. Anong dahilan? Eh, yung babae niya. Eh, buti pinigil ako ni Baby Dal na humarang sa taxi na sinakyan nila. Ay, kung ganun. Ay, bakit ka pa uuwi sa inyo? Para ipamukha sa anak niyo na hindi ako basta na lang tatahimik sa nakita ko. Esmer, kung ano man ang kasalanan ni Anton, maghunos dili ka. Anak ko pa rin yun. Baka magkasakitan kayo. Hayaan mong kausapin ko muna siya. Nanay Maming, sobra na po si Anton. Ay, sasama ako. Kakausapin ko ang anak ko. Hindi kailangang humantong ang lahat sa hindi maganda. Ay, sino naman to? Tabi na! Sandali lang! Anton, Nay, bakit magkasama kayo ni Esmer? Narito ako para bumalik. Para pagsilbihan ka bilang asawa mo. Sabi na nga ba, hindi mo ako matitiis. Anton, sa akin umuwi si Esmer. Mag-usap kayo ng maayos. Gusto kong manatili kayong magkasama. Ayun, kaya pala lumakas ang loob. Sa inyo humanap ng kakampi. Gusto ko lang isalba ang pagsasama natin. Itigil mo ng pambababae, Anton. Ako nang nakikiusap sa'yo, anak. Nay naman, yan bang sinusubong sa inyo ni Esmer? Ang tawag sa telepono, ang chat ninyo, at nakita ko kayo! Nakita saan? Sandali, teka lang. Kaya ako narito para mapag-usapan ito ng maayos. Nay, ano ba sinasabi ni Esmer? Nakita ko kayo ng babae mo! Esmer, kaunting lamig lang. Sumama ako para tulungan kang ayusin ang problema. Ayokong maghiwalay kayo at lalong ayokong magkasakitan kayo.
Ano ba talaga ang sinasabi mo, Esmer? Pati si nanay inistorbo mo. Nakita ka niyang may kasamang iba, Anton. Kahit nung binata ka pa, ganito na ang problema. Pero ginusto mong pakasalan si Esmeralda. Ginusto mo siyang mapangasawa mo. Kaya anak, bakit mo ito ginagawa? Hindi mo pakakasalan si Esmer kung hindi mo siya mahal. Ay, nanay naman. Nasaan na ang pagmamahal na yon? Asawa ko pa rin naman siya. Siya lang kasi itong matampuhin masyado eh. Bigla ako nilayasan. Kaya nga sinamahan ko siyang umuwi rito. Hindi pa siya nagsasorry, Nay. Mag-sorry ka at mangakong hindi ka na uulit. Ay, nay naman. Mag-sorry ka na, Anton, para makauwi na ako. Okay. Sorry. Sorry na. Akin na yung maleta mo. Mag-usap na lang tayo. Nay. Mangako ka, Esmer, hindi na kayo magkaaway. Pag umalis ako, mag-uusap kayo ng matino. Opo. Anton, Oo na, okay na. Walang away. Walang magsasakitan. Okay na, nay. Matatanda na kami. Huwag ka na mag-alala. Talaga bang magbabago ka na? Susubukan ko. Ay, naantok na ako, Esmer. Hindi mo ba ipapaliwanag yung nakita ko? Ano ba kasi nakita mo? Magkasama kayo ng babae mo, galing kayo sa motel. Sumakay kayo ng taxi at hinalikan mo pa siya lips to lips. Hindi ako yun. Ang lakas na loob mong mag-deny. Hindi nga ako yun. Kaya pala hindi mo na ako nililips to lips. Esmer, mag-uumpisa ka na naman. Nung umalis ka, tahimik ang kwartong to eh. Sana hindi ka na lang umuwi. Ah, ganon. Talagang hindi mo na ako mahal. Hindi na ikaw ang babaeng pinakasalan ko. Kasi naging nager ka na. So ine-expect mo na habang niloloko mo ko at nagbibilang ka ng babae, tatanggapin ko na lang lahat yon at magpapatuloy ako maging masunurin sa'yo na parang hindi ako pwedeng masaktan at mainsulto? Ano ba ang reklamo mo? Hindi ako nagkukulang ng perang binibigay sa'yo. Ikaw ang pinakasalan ko. At sa'yo ako habang buhay. Kung man-chicks man ako, naglilibang lang ako. Pag nagsawa ako, tatahimik na ako. Talagang ikaw na lang. Anton! Huwag mo akong pandilatan, Esmer. Naantok na ako. Maaga papasok ko bukas. Matulog na tayo. Punong-puno na ako sa'yo, Anton. Yung nakita ko, yun ang umubos ng natitira kong pasensya. Sige, matulog ka ngayon. Pero bukas, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang lahat ng ginawa mo sa akin. Hello, Mars! Nasaan ka na? May live selling tayo bukas, ha? Kailangan natin pumunta sa shop ng alahas kasi nandun ang studio, pati mga alahas na ibibenta natin. Baby doll, hindi ako makakarating. Sorry ngayon lang, may kailangan lang akong ayusin. Teka, huwag mo sabihin umuwi ka kay Anton. Oo. Ano? Pagkatapos na nakita natin kagabi, umuwi ka sa asawa mo? Hoy, bakla, ano nangyari? Baka nagkasakitan kayo. Ha? Pesye, ano nangyari? Pinagkasundo kami ng biyanan ko. Okay na kami. Natutulog na si Anton. May kailangan akong putulin. Uy, bakla ka? Ano yung paputulin mo? Basta. Kaya hindi muna ako sisipot bukas. Pero sa susunod, sasama na ulit ako sa'yo. Bakla ka? Sabihin mo muna sa akin kung ano nasa isip mo, ha? Hoy, ayoko mapahamak ka. Pumunta ka na nga lang dito sa unit ko, mag-usap tayo. Huwag ka magpadalos-dalos, bakla. Kailangan higpitan ko to. Ganyan nga, Anton. Matulog ka ng mahimbing. Dahil bukas, kailangan mo ng lakas. Ito ang gagawin ko sa mga paa mo. At pagkatapos, ang mga kamay mo naman, hindi mo magagawang lumaban at ipagtanggol ang sarili mo. Sisiguruhin kong hindi mo na ulit ako masasaktan pa. Ano ba yan? Umaga na pala. Teka, bakit di ako makagalaw at... Good morning, mahal. Esmer, anong ginawa mo sa akin?
Bakit nakatali ang dalawang pat? Pati mga kamay ko. Para hindi ka makalaban. Para maramdaman mo yung nararamdaman ko tuwing may bago kang babae. Ano bang sinasabi mo? Yung nasasaktan ako, pero baliwala sa'yo yung nararamdaman ko. Yung sinasabi ko sa'yong naiinsulto ko at parang tinatapakan mo ang pagkatao ko, pero baliwala pa rin sa'yo. Yung asawa mo nga ako, pero hindi asawa ang trato mo sa akin, kundi katulong. Esmer, ipaghain mo ko. Esmer, laban mo ito. Esmer, mahiga ka. Esmer, paligayahin mo ko. Esmer, ang tuwalya ko, maliligo ako. Pero ni minsan ba, Anton, tinanong mo kung anong makakapagpasaya sa akin? Ni minsan ba naisip mo na para akong robot dito sa bahay? Hindi pwedeng masaktan dahil tau-tauhan lang ako na dapat sumunod sa bawat makakapagpasaya sa'yo. Pwes, Anton, puno ng salok ko. Ayoko nang maging tanga at sunod-sunuran. Nakikita mo to? Teka, bakit ka may gunting? Ang haba niya na. Anong gagawin mo sa gunting? Puputulin kong kaligayahan mo. Anong kaligayahan? Esmer, huwag ka magbiro ng ganyan. Alalahanin mo, ang Junjun ko, ito rin ang kaligayahan mo. Esmer, huwag mong gagawin yan. Tigil-tigilan mo na ako, Anton. Hindi na to tungkol sa kaligayahan sa kama. Hindi na to tungkol sa satisfaction ng pagtatalik. Sa satisfaction ng katawan. Iniinsulto mong pagkababae ko. Ang pagiging isang misis. Nang paulit-ulit mo akong lokohin. Nang pagtawanan mo ako at baliwalain ang feelings ko dahil inisip mong hindi ko kayang mabuhay na wala ka. Na wala ang pera mo. Esmer, kalagan mo ako. Tanggalin mo ang mga tali sa pat kamay ko. Sige na naman, mag-usap tayo. Kayo ka naman magbago eh. Hindi na ako mamababae. Basta tanggalin mo na itong mga tali sa... Kailangan maramdaman mong sakit dito sa puso ko na paulit-ulit mong binigay sa akin. Kailangan makita kitang Wag! Huwag mo hawakan yan! Esmer, maawa ka! Putulin ko na, Anton! Hindi mo na ako muli mapagtatansin! Esmer, maawa ka! Wag! Sumigaw ka hanggat gusto mo! Walang tutulong sa'yo! Wag, Esmer! Wag! Esmer, nakasakay na tayo ng ambulansya. Nang matanggap ko ang chat mo na kailangan isugod sa ospital si Anton, tumawag kagad ako ng ambulansya. Diyos ko naman, Mars. Magsalita ka. Bakit pareho kayong duguan? Ano bang ginawa mo? Pinutol ko na. Ano ang pinutol mo? Tingnan ko nga kung saan ka nasugatan. Wala akong sugat. Teka, Miss Nurse! Ano nangyari sa asawa ni Esmer? Nasaan ang sugat niya? Naampat na ang pagdurugo sa tama niya, pero wala pa rin siyang malay. Idediretso na namin siya sa ER. O ayan, idediretso sa ER si Anton. Mabubuhay siya. Siguro. Pero Esmer, sabihin mo sa akin ng totoo, ha? Mars, ano ba talagang ginawa mo? Ayoko makulong ka. Tinapos ko ng kaligayahan niya. Kanina mo pa yan sinasabi, bakla ka. Ako natatakot para sa iyo eh. Paano ka na, Esmer? Sana hindi ka na umuwi kay Anton, di ba? Sana tinutuo mo na lang ang pagkikipaghiwalay mo sa kanya. Nasaan si Anton? Sino ka? Virgo? Ako nga po, Aling Maming. Ako po nag-chat sa inyo na isinugod dito sa ospital si Anton. Ano ba ang nangyari? Hindi ko rin po alam eh. Tinawagan ako ni Esmer. Pinapunta niya ako rito at nakiusap na mag-chat ako sa inyo. Eh, nasaan siya? Nasaan si Esmer? Ang ayos ng pag-uusap namin kagabi. Pinagkasundo ko sila ni Anton. Pagkatapos alaman ko na lang, isinugod dito sa ospital ang anak ko. Oo nga po eh. Under observation po si Anton. Wala pa siyang malay. Pero ano nga ang nangyari? Siguro po, mas mabuti pang doktor na lang magpapaliwanag sa inyo. Tayo po rito, Aling Maming. Puntahan natin ang attending doctor ni Anton. Bestie, uminom ka muna ng tubig. Salamat, baby doll. Hindi mo ako iniwan sa lahat ng to. Kinailangan i-report sa pulis ang nangyari. Sorry, bestie ha. Hindi kita pwedeng pagtakpan. Kapag nagsampa ng reklamo si Aling Maming, makukulong ka.
Handa akong tanggapin ang bunga ng ginawa ko. Pero bago nila ako ipadampot, may kailangan lang akong gawin, baby doll. Sisiguruhin kong makarecover man si Anton, wala na siyang babalikan. Ano naman yan? Esmer naman. Di ba BFF mo ko? Pero ayokong masangkot ha. Sa lahat ng mga plano mong masama, tama na, bestie. Tigil mo na to. Hindi to masamang plano, baby doll. Maniwala ka. Bunga to ng mga paliwanag mo sa akin. Dumating na sa isip ko na na-realize ko, wala nang pag-asang magbago si Anton. Kaya ako na lang ang magbabago. Ayoko na siyang mahalin. Kailangang matuto na akong mag-move on na mag-isa. Anton, anak, sabi ng doktor, nagkamalay ka na. Nay, Virgo, Oo. 6 na oras naghintay si Aling Maming na magkamalay ka. Umuwi nga muna ako para makapagpalit ng damit eh. Kumusta ka? ewan ko. Wala akong matandaan. Anong nangyari sa akin? Teka. Si Junjun! Anton, buo ang pagkalalaki mo. Ay, salamat. Pero bakit manhid yung hita ko? Tinahi ang sugat mo. May saksak ka sa hita. Oo, hati namin sa akin ni Esmer na talagang... Aling Maming, pasensya na ha. Hindi ko masabi kanina eh. Ano ba talaga ang nangyari, Virgo? Huwag mo nang pagtakpan si Esmer. Ano yun kasi tinangka ni Esmer na putulin ang pagkalalaki ni Anton. Anak ko po! Tinali niya mga paa at kamay ko, Nay. Para hindi ako makalaban. Nawalan ako ng malay. Ang sabi ni Esmer, natakot siya. Naawa kay Anton kaya hindi na niya tinuloy. Pero sa galit niya, sinaksak niya ng malaking gunting ang hita ni Anton. Nawalan ako ng malay. Hindi ko na alam na sinugod ako rito sa ospital. Hindi ko masisisi ang asawa mo. Pero dapat niya itong panagutan. Nay, wag na. Kasalanan ko ang lahat. Sapat nang hindi ginupit ni Esmer si Junjun. Pero hindi dapat umabot sa ganito ang lahat. Tama. Sana nakipaghiwalay na lang si Esmer kung talagang hindi na siya makatiis sa lahat ng mga kalokohan mo, Anton. Pare, kasalanan ko rin ang lahat eh. Tama ka. Hindi habang panahon na makapagpasensya at magtitiis si Esmer. Napakalaki kong gago talaga. Buti na lang, buo pa ang pagkalalaki ko. Bestie, anong gagawin natin dito sa bangko? Mag-open ako ng sarili kong account. Yung hindi ma-access ni Anton. Uy, aba, bestie ko ha. May tinatago ka palang talino ha. Akala ko bulak na lang nandyan sa utak mo, bruha ka. Sandali, baby doll. Oh. Mag-fill out lang ako ng form. Okay, Gora, dito lang ako mauupo. Halika, baby doll. Doon tayo sa kwarto naming mag-asawa. Tulungan mo ako mag-empake. Uy, teka lang, bakla ka. Hindi ako pwede, no? Girl din ako. Hindi, joke lang. Maglalayas ka ulit. Hindi, baby doll. Mag-empake tayo ng lahat ng damit at gamit ni Anton. Hala, bakit? Para doon na siya umuwi sa babae niya. Papalitan ko ang lock nitong bahay. Hoy, clap, clap, clap. Paano mo naisip lahat yan? Kapag pala durog na durog ng pagkatao mo, dahil sa paulit-ulit na pagtapak sa mga karapatan mo, doon mangingibabaw ang natitira pang buo sa'yo. Ang kagustuhan mong mabuhay. Mabuhay ng may dangal at kapayapaan. Uy, Esmeralda, the power girl. Na makita kong galing sa motel si Anton at kasamang babae niya, gumuho ang mundo ko. Ilang taon ako nagtiis at naniwalang pwede siyang magbago. Ilang taon kong sinabi sa sarili ko na ako ang pinakasalan. Sa bandang huli, pipiliin niya ako. Pero sinubukan kong lumayas, hindi ba? Oo, tama. Yung plano mo na drama lang. Pero hindi niya ako hinanap. At para malayo ang isip mo sa problema,
niyaya kita mag-assist sa akin sa live selling, di ba? Na nagbigay sa akin ng ideya na pwede pala akong mabuhay na ako lang. Di ba? Na pwede akong kumita at hindi habang buhay na umasa kay Anton. Planga! Kaya mo maghanap buhay, Esmer. Kaya kong magsimula na ako lang. Pero, paano yung ginawa mo kay Anton? Pwede kanyang idemanda at ipakulong. Bago niya magawa yun, uunahan ko na siya. Teka. Kaya ba nagmamadali kang kumilos sa araw na to, ha? Oo, baby doll. Kapag nakalabas sa ospital si Anton, tiyak na hahanapin nila ako. At si Nanay Maming, alam kong magagalit siya sa akin. Pero tapos na ang panahong si Anton ang mahalaga sa akin ngayon. Buhay ko na ang mahalaga. Ngayon, sarili ko na ang mamahalin ko. Uy, bongga ka yan, girl. Gusto ko yan. Pare, kinakabahan ako. Hindi ko makontak si Esmer. Baka pinuntahan niya si Hilda. Iniskandalo. Naisip mo pa talaga yan? Si Hilda pa rin? Ako nga nag-aalala eh. Baka pagkatapos ng ginawa ni Esmer, nagpakamatay siya. Kaya hanggang ngayon hindi nagpapakita rito sa ospital. Hindi naman siguro, pre. Hindi siguro. Pero paano kung ganun nga? Pwede ka bang pumunta sa bahay? Alamin mo kung nandun siya. Ay, nako. O, sige. Titignan ko kung ano magagawa ko, pero... Pare, magsasampa ka ba ng reklamo? Hindi na. Gusto ko mag-usap kami at magkasundo. Ewan ko ba naman sa'yo? Dapat kasi noon ka pa nagpakatino para hindi na umabot sa ganito. Pare naman, pwede ba? Huwag mo na akong sisihin. Hindi ko talaga sukat akalain na magagawa to ni Esmer sa akin eh. Pinayagan ka na ng doktor na umuwi. Kasi Nay, 2 linggo na rin ako sa ospital. Pinahilom pa talaga ni Doc ang sugat ko. Ni minsan, hindi ka dinalaw ni Esmer. Hindi po. Ay, may saltik pala sa utak ang babaeng yun. Muntik ka ng pinatay. Nay, may kasalanan din naman po ako eh. Hiwalayan mo na siya. Umuwi ka na sa atin. Pero Nay, conjugal property ang bahay namin. Ako nagbabayad ng buwan ng hulog doon. Kung ganun, palayasin mo si Esmer. Hindi ko matatanggap itong ginawa niya sa'yo. Esmer, bakit may 4 na maleta rito sa labas ng bahay? Saan ka pupunta? Damit at mga gamit mo yan, Anton! Pinalalayas na kita! Hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Sa akin din ang bahay na to. Talaga ba? Pues hindi ka na pwedeng tumira rito. Pinalitan ko na ang lock at nandyan na sa mga maletang yan ang lahat ng gamit mo. Hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Ginawa ko na eh! At huwag ka na rin mag-aksaya na mag-withdraw pa sa joint account natin. Inilabas ko na ang lahat ng ipon mo at inilagay ko sa sarili kong account. Esmer, hindi totoo yan. Totoo yun! Magpasalamat ka, hindi ko tinuluyan ang Junjun mo. Utang na loob mo sa akin, nabuo pa ang kaligayahan mo. Pero mula ngayon, Anton, tapos na tayo. Wala ka ng Esmer na uutos-utusan at tatapak-tapakan dahil tinatapos ko ng katangahan ko. Mula ngayon mamumuhay na akong malayo sa'yo pero buong respeto sa sarili ko. Hindi mo na ako pwedeng apihin at maliitin. Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord De Vera. Nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. At sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @True Network PH. Sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok, at sa mga podcasts. Sana po, dito na tayo sa totoo, mga katrupa. Dito tayo sa